Okay? So nakaano yan, no? Nandito pa rin yan sa semicircular ring ninyo, 90 degrees. Open lang, kaya nakikita nyo yung on-off ng ilaw sa 90 degrees. Meron kasi yung iba na naka-box. Okay? Usually naka-box eh. So walang ilaw. Okay? May ibang arrangement din sir na naka-box, pero dito sa box may LED light. May nakita na kayong gano'n? Parang dulo lang sir. Dito sir, no, may makikita kayo Sa na cover LED niya. light na tulad dun sa ano. May mga ganong arrangement sir. Pero usual, ganito, sarado. So kailangan yung buksan yung cover para makita niyo yung ilaw ng pickup sensor. Kung i-check niyo kung ilaw o hindi. Ang ibang sensor nasa puwet sa kuan ng ilaw sir, no? Ha? Nandun ang ilaw sa may wire. Nasa dito. Oo, sa may wire mismo. Okay? Papasok. So, ayun yung inyong reference sensor or MSA. Okay? So, dito sa wiring diagram natin, mapapansin nyo sir, no, na yung Mark II is MSA. Kay ECUB, ang ginagamit niya yung nasa encoder, no, itong EF. Okay? Dito kay encoder A, okay, yung EF hindi ginagamit. Meron kayong separate na pickup sensor. So, connected yan sa J40 natin. J4. Okay? Saan yung gamit naman yan, sir? Oo. Reference siya, para yan sa alarm. J4. Comparison. Kasi dito, meron tayong alarm na yung misalignment. So, diyan naka-base yung iba nating alarm ng misalignment. Konting ganun, so nagbago yung angle niya. Hindi na siya 0 degrees. Pwede 0.05 na, pwede 0.06 na, pwede 1.0 na. Okay? So, para malaman ng computer yon, meron siyang babasihan. Kasi hindi naman niya nakikita yan. So, anong basis niya? Yung pick up sa flywheel. Bakit? Kasi yung semicircular ng flywheel, hindi mamimis-align. Pero yung encoder ko sa loob kasi namimis-align. Pero minsan, sir, yung sabi nga nila, kung minsan may magpunas, magalaw, Makain doon sa... Dito yun, sir. Alam mo naman yan, pag naglako, ayun, no, flywheel marker sensor failure. Meron din tayong tinatawag na damage of output adjustment. So, mamaya i-discuss natin yung pagkakaiba. So, sinabi natin flywheel marker sensor failure. Ibig sabihin, sira, hindi na nakababala signal ng kaya nag-blink yung ilaw nyo? MSA nyo dyan? Uy, anong nangyari? J3 para yun. Okay, so makikita nyo dyan, sir. Doon, no? Umiilaw, di ba? Nag-blink. So, ito yan, J4 yan, sir, no? J4, ito. So, ngayon, wala na, hindi na umiilaw. So, ngayon, mayroon tayong tower failure. Ayan yung tinatawag natin, ha? Hindi gumagana yung ating pickup sensor. Okay? So, makikita nyo rin, J4 ang J4 nga sir. ECU ninyo, sir, no? Na, eto, sir, no? J4. Okay. Kung ano nagalaw niyo, sir? Nagalaw niyo? J4. Ayan, naka-false lang. Okay, yung iba, nagpapit yung extra. Okay, ito yung extra wire. Itong wire naman, sir, ayan yung MSA niya dyan. Hindi gumagalaw. Na hindi ginagamit, nakalagay na fuse. Nandyan yun, hindi lang ginagamit. Ito yung wire nun. So, pansamantala, pwede natin gamitin. Kaya lang, kailangan hindi misalign yung gate. Okay? So, kaya, ano, no? Kaya lang, may alam mo pa rin siguro tayo. Nag-misalign na. Okay. Align na muna sa gano'n. Para makita namin ito. Ano password dito nag-adjust kayo? Nag-practice dito at saka dito ba ito? Hindi, wala. Dito na. Pero hindi naman ito nagalaw. Wala, sir. Pero ito, nagalaw Nagalaw namin, sir. Nagalaw namin to. Yan, para makita natin yung paano. Okay, sir. So, zero yung flywheel, sir, no?
Hindi na sunod-sunod yun. Yun. May mark. Steady nito. Sa barko sir, hindi nyo ito may ikot ha. Flywheel. Usually ito lang talaga magagalaw nyo. Ito is yung sa turning gear natin. Ibig sabihin, pag zero may, sabi mo talaga, Hanapin yung lang ito. dot talaga sir, may, para siyang, yun talaga pinakauna sir, no? Yes sir. Yung flywheel ang nakasin. Ba't kanina yung sininto rin na? Yan yung tinitingnan namin kanina. Galing nga sir, mag-troubleshoot. Okay ba yung ito mas madali talaga? Yung pinakita ko sa inyo is system view. So pag nagloko yung ano natin, no? Yung marker slate. So pwede niyo gamitin pansamantala yung J4. yung extra wire ninyo. Okay, ibig sabihin ginamit natin itong ano, no? Ginamit nyo itong sensor na to kasi nasira yung pick-up sensor natin dito sa flywheel. Okay, so ang lalabas dyan, taco system failure. Ito. So yung sinasabi natin flywheel marker sensor failure is ayan yung nasira yung sensor. So unang-una yung mapapansin dyan, hindi na siya umiilaw. Okay, so kung nakabox siya, buksan nyo yung box. Okay? So, obserbahan nyo rin kasi sir, no, kung alin doon yung baka kasi sir, no, yung failure kasi natin mostly is magfo-false lahat ng sensor. Okay? Either yung buong encoder sira or yung buong amplifier sira. Minsan yan, isa lang talagang sensor ang nagloloko. Okay? Anyway, kung isa or dalawang signal yung nagfo-false dyan, papalitan nyo naman talaga yung ano nyo, no, yung amplifier nyo or yung inyong yung inyong encoder. Okay? Paano nyo malalaman kung encoder or amplifier yung may problema, sir? Sa puntahan siya. Na? Sa voltage, no? Halimbawa, sir, pag walang problema sa ano, no? Walang problema sa trigger. Okay? Kasi ito, kahit anong position ng inyong flywheel, sir, no? Pwede nyo lang galawin ng 2 degrees yan eh. Mag-on-off na. Okay, di pa ikutin nyo. Magwa 1 degree, hanapin nyo na bumagsak yung voltage. Tapos, idiretso nyo pa ulit ng konti na mag-on yung voltage. So, magkalapit lang yon. Okay? Dito naman, sa markers ninyo, okay, etong mark 1 is 0 degrees. Ito naman, kung sa flywheel yung gagamitin nyo o sa bill, nasa 180. 90 degrees. Okay. 45 and 135. So gagawin nyo lang, i-position nyo sa 0 or sa 90 or sa 45 or sa 135. Tapos dun kayo magpabalik-balik. Kasi para ma-on off ninyo. Para makita nyo yung voltage. Ngayon, kung binabalik-balik nyo, naka-false, so may problema yung sensor nun. Okay? Ngayon, halimbawa sir, dito kayo nag-measure ng voltahe. Puro 0 lang. So, ibig sabihin, ang may problema yung encoder. Ngayon, meron kayong voltahe dito, pagdating dito, paglabas dito kay Mark 1 dito, DNE sa J5 ninyo, walang lumalabas na voltage. So, anong problema, sir? Yung Amplifier. Okay, so ganun, sir. No? Unahin nyo dito mag-measure kasi kailangan nyo munang i-validate kung may feedback na babalik dito. Okay.